Noel buntis ako magiging tatay ka na ulit. Tuwang-tuwang sigaw ni Elena habang iwinagayway ang ultrasound result. Hawak-hawak niya sa kabilang kamay ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Bianca. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang puso habang nakatayo sa siksikang sulyap ng sulo sa Iloilo International Airport. 6 na taon. 6 na mahabang taon niyang hinintay ang araw na ito. 6 na taon ng malamig na gabi ng walang katapusang pagtatrabaho sa maliit na klinika sa komunidad at pag-aalaga sa kanyang biyenan na si Lola Amara na may malalang sakit sa kasukasuan. Lahat ng iyon ay tiniis niya para sa pangarap na muling mabuo ang kanilang pamilya. Pero ang asawang 6 na taon niyang hinintay, hindi man lang numiti, walang yakap, walang halik. Tumitig si Noel sa kanya ng may malamig at halos may pandidiring tingin. Dahan-dahang binitiwan ni Noel ang kanyang maleta. Ngunit hindi niya binuksan ang kanyang mga bisig para kay Elena. Sa halip lumingon siya sa kanyang likuran at hinawakan ang kamay ng isang marang, yang babae na may suot na mamahaling sunglasses at amoy import na pabango. Sa kabilang kamay ng babae ay may akay na isang batang lalaki mga 6 na taong gulang na may parehong-parehong hubog ng ilong at mata tulad ng kay Noel. Huli ka na, Elena. Itigil mo na ang palabas na yan, malamig na sabi ni Noel. Ang boses niya ay walang bahid ng init ng isang asawang nanggaling sa malayong bansa. Ito si Vanessa at ito si Nathan, ang aking anak, ang tunay kong tagapagmana. Parang gumuho ang buong mundo ni Elena. Ang papel ng ultrasound na nagpapakita ng maliit na tuldok ng bagong buhay sa kanyang sinapupunan ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa maruming sahig ng airport na tapakan ng mga nagmamadaling pasahero. Noel, ano ang sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Elena, pilit na hinahanap ang katotohanan sa mga mata ng asawa. Sino sila? Isang biro ba ito? Diba sabi mo pag uwi mo magsisimula tayo ulit? Kaya ako binayaran ng utang sa asyenda, kaya ako inalagaan si nanay. Bago pa makasagot si Noel, isang pamilyar na boses ang narinig ni Elena mula sa kanyang likuran. Salamat sa Diyos, dumating na rin ang aking apo. Lumingon si Elena at nakita ang kanyang biyenan na si Lola Amara. Ang matandang babae na halos hindi makalakad dahil sa arthritis, ang matandang binuhat ni Elena gabi-gabi at binilhan ng pinakamamahaling gamot gamit ang kita sa klinika ay mabilis na lumapit. Nilpasan niya si Elena na parang isang hangin lamang at agad na niyakap ang batang si Nathan. Aking apo ang aking guwapong apo sa wakas, may lalaki na sa pamilya merkado. Umiiyak na sabi ni Lola Amara habang hinahaplos ang mukha ng bata. Tumingin ang matanda kay Vanessa at nang umiti ng napakatamis. Salamat Vanessa sa pagdadala sa kanya rito. Naramdaman ni Elena ang mariing piga sa kanyang puso. Ang sakit ng pagtataksil ng asawa ay hindi sapat upang ilarawan ang hapdi ng makitang ang biyanang itinuring niyang sariling ina ay alam pala ang lahat ng ito. Alam nila, ngunit hinayaan nila siyang magmukhang tanga. Hinayaan nilang ubusin niya ang kanyang lakas at pera para sa pamilyang matagal na palang nagtapon sa kanya sa basura. Nagsimimalang magbulungan ang mga tao sa airport. Ang mga kapitbahay at ilang kakilala sa Iloilo na naroroon din upang sumalubong ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang hiya ay unti-unting lumamon sa dignidad ni Elena bilang isang iginagalang na doktor sa kanilang bayan. Nakita niya ang pagkatakot sa mga mata ng kanyang anak na si Bianca na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Humakbang pasulong si Vanessa, dahan-dahang tinanggal ang kanyang sunglasses at tumingin kay Elena mula ulo hanggang paa. Dr. Mercado, wag na nating pahabain pa ito sa harap ng maraming tao. Alam kong marami kang isinakripisyo at handa naman akong bayaran ang lahat ng lagastos mo sa nanay ni Noel. Pero pakiusap tanggapin mo na ang katotohanan. Noel doesn't love you anymore. Kailangan niya ng pamilyang makakatulong sa kanyang pangarap,
Hindi isang simpleng doktor sa probinsya na walang ibang alam kundi mamigay ng libreng gamot. Pera bahagyang ngatawa si Elena, ngunit ang tawang yon ay puno ng luha at put. Sa tingin mo ba mababayaran ng pera mo ang 6 na taon ng buhay ko, ang gabi-gabing pag-iyak ng anak ko habang hinahanap ang ama niya Noel? Sabihin mo sa akin, paano mo nagawa ito habang magpapadala ako ng pera sa Dubai para hindi makuha ng bangko ang lupa ng mga merkado dyan? Ka ba nagpapakasasa sa babaeng ito? Humarap si Noel kay Elena, walang kaunting pagsisisi sa kanyang muka. Elena, hindi mo ako mabubuhay sa maliit mong klinika. Si Vanessa ang nagbigay sa akin ng negosyo. Sa Dubai siya ang nag-angat sa akin sa hirap. At higit sa lahat, binigyan niya ako ng lalaking anak, si Bianca, babae siya. Hindi niya madadala ang pangalan ng mga merkado sa hinaharap. Huwag ka nang magmatigas. Kinuha ni Noel ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inihagis ito sa paanan ni Elena katabi ng natapakang ultrasound result. Pumirma ka na sa annulment papers na nasa loob niyan. Ibigay mo na rin ang titulo ng trangguhan na pinanghahawakan mo. Gawin mo ito ng maayos, Elena. Dahil kung hindi, lumapit si Noel at bumulong sa kanya na may kasamang banta na nagpatayo ng balahibo ni Elena. Sisiguraduhin ko mawawala sa iyo ang klinika mo at kukunin ko sa iyo pati si Bianca. May pera at kapangyarihan si Vanessa para gawin yon. Huwag mo kaming subukan. Tumingin si Elena sa kanyang asawa sa kanyang biyen. Na ngayon ay masayang kausap si Vanessa at sa natapakan niyang ultrasound. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang humigpit sa balikat ni Bianca. Ang sakit ay unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi na siya ang mahinang Elena na naghihintay at sumusunod lamang. Hindi ko pipirmahan ang kahit anong papel, Noel. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay hindi na nanginghinig kundi matatag at puno ng dignidad. At hinding-hindi mo hahawakan ang anak ko. Hindi pa man nakakapasok si Elena sa tarangkahan ng bahay ng mga merkado, tumigil na ang kanyang hininga. Sa ibabaw ng basang damuhan, sa bakurang nakatambak ang ilang itim na plastic bag ng basura at 2 lumang karton. Nang lapitan niya ito, nakita niya ang ilang piraso ng kanyang mga medical na libro, mga lumang larawan nila ni Noel at ang mga damit nila ng kanyang anak na si Bianca. Ang mga ito ay nakakalat parang mga basurang itinapon ng walang pakundangan. Nanay, bakit nandoon sa labas ang mga laruan ko? Umiiyak na tanong ni Bianca habang tinitignan ang kanyang paboritong manika na nakalubog sa putik. Bago pa makasagot si Elena, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Lola Amara, hawak ang isang walis tingting. Walang bakas ng sakit sa kanyang mga mukha kundi isang matigas at walang pusong ekspresyon. Mabuti naman at dumaan ka, Elena, bulyaw ng matanda. Para hindi ko na kailangang bayaran ng basurero para hakutin ang mga natitira mong gamit. Umalis na kayo rito, hindi na kayo welcome sa bahay na ito. Nanginig ang buong katawan ni Elena sa galit at sakit. Nanay Amara, paano niyo nagawa ito sa amin? Ang bahay na ito, ako ang nagpaayos nito. Ang bubong na yan, ang mga pader, lahat ng semento at pinturang ginamit dyan, galing sa sahod ko sa klinika. Habang si Noel ay walang ipinapadalang pera mula sa Dubai dahil laging talo sa sugal. Huwag mo akong masumbatan, Elena. Dumedepensang sigaw ni Lola Amara habang itinuturo ang daliri sa mukha ng dating menugang babae. Ginawa mo lang ang tungkulin mo bilang asawa. Pero ano ang napala namin sa'yo, isang babaeng anak na walang silbi sa pagpapatuloy ng pamilya merkado at, nayon may masakit ka pang dinadala sa sinapupunan mo? Sino ang may-ari niyan? Baka kung kaninang lalaki lang yan, dahil 6 na taon kang walang asawa sa tabi mo. Ang paratang na iyon ay parang isang saksak sa puso ni Elena. Ang kanyang karangalan bilang isang babae at bilang isang doktor ay niyurakan ng matandang hiram na buhay, lamang ang utang sa kanya. Isang marang, yang sasakyan ang pumarada sa harap ng tarangkahan. Bumaba si Noel
Suot ang bago at mamahaling polo kasunod si Vanessa at ang batang si Nathan. Kitang-kita ang pagmamalaki sa mukha ni Noel habang tinitignan ang bahay na pinaghirapan ni Elena. Noel, pakiusap. Huwag mong gawin ito sa anak mo, pakiusap ni Elena. Sinusubok kang gisingin ang kaunting natitirang konsensya ng asawa. Kahit ako na lang ang palayasin mo, wag lang si Bianca. Dito siya lumaki. Ngunit bago pa makapagsalita si Noel, sumingit si Vanessa na may nakatutuya at mapang-aping ngiti. Dr. Mercado, huwag ka nang magmakaawa. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa ina ni Noel. At dahil si Noel ang nag-iisang buhay na anak, may karapatan silang ibenta o ipagamit ito sa sinumang gusto nila. At ngayon kailangan ito ni Nathan. Mas malapit ito sa pribadong paaralan na papasukan niya. Sa likod ni Vanessa, nakita ni Elena si Nathan na tumatakbo papasok sa bahay. Dinala ang kanyang mga bagong laruan patungo sa silid na dati ay kay Bianca. Narinig niya ang malakas na pag-iyak ni Bianca nang makita ang batang lalaki na sumisira sa kanyang mga natitirang gamit sa kwarto. Habang nagtatalo sila, nakita ni Elena si Lola Amara na may hawak na isang lumang kahoy na kahon na may ukit na bulaklak. Balak sana itong itapon ng matanda sa basurahan. Agad na lumapit si Elena at inagaw ang kahon. Ano ba lumang basura lang yan ni June? Sigaw ni Lola Amara, tinutukoy ang panganay na anak na namatay ilang taon na ang nakalipas dahil sa sakit. Ito na lang ang natitirang alaala ni Kuya June sa bahay na ito, Nanay Amara. Kung wala kayong respeto sa patay, ako meron, malamig na sabi ni Elena, habang yakap-yakap ang kahon. Naalala niya kung gaano kabait si June sa kanya noong nabubuhay pa ito, malayong malayo sa ugali ng kanyang kapatid na si Noel at ng kanilang ina. Niyakap ni Elena si Bianca at hinarap ang pamilya Mercado. Ang kanyang luha ay natuyo na pinalitan ng isang matigas na panata. Tandaan niyo ang araw na ito, Noel, Nanay Amara. Lahat ng kinuha niyo sa amin ni Bianca ibabalik ko na may kasamang interes. At ang perang ipinagmamalaki mo, Vanessa, sisiguraduhin kong hindi iyon sapat para bilhin ang kapayapaan ng inyong mga kaluluwa. Bit-bit ang 2 plastic bag ng mga basang damit at ang kahon ni June, hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang anak at naglakad palayo sa ilalim ng nagsisimulang pumatak na ulan. Ang maliit na klinika na tinatawag na bahay kagalingan ang naging huling sulyap ng pag-asa para kay Elena at sa kanyang anak. Sa loob ng maliit na silid konsultasyon, pinagtabi ni Elena ang 2 silya at nilagyan ng makapal na kumot para maging higaan ni Bianca. Sa isang tabi, maingat niyang inilagay ang lumang kahoy na kahon ni Kuya June sa ibabaw ng estante ng mga gamot katabi ng kanyang stethoscope. Nanay, dito na ba tayo titira? Tanong ni Bianca habang nakatingin sa kisame na gawa sa yero. Naririnig ang malalakas na patak ng ulan sa labas. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak at numiti ng bahagya. Pansamantala lang, anak, ligtas tayo rito at kasama natin ang kapatid mo. Sabi niya habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang tiyan na hindi pa gaano halata ang umuusbong na buhay. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Kinaumagahan, bago pa man magbukas ang klinika ay isang malakas na katok ang gumising sa kanila. Pagbukas ni Elena ng pinto, bumadya sa kanya ang 3 lalaking nakauniporme ng Municipal Health Office, kasunod ang ilang tsismosang kapitbahay na nagmamasid mula sa tapat ng sari-sari store. Dr. Elena Mercado, tanong ng lalaking nasa unahan na may hawak na clipboard. Kami ay mula sa Sanitary and Licensing Division. May natanggap kaming formal na reklamo laban sa iyong klinika. Reklamo, kumunot ang nuni Elena. Para saan higit 5 taon na akong naglilingkod dito nang walang anumang problema? Ayon sa reklamo, nag-iimbak ka at namamahagi ng mga expired na gamot at gumagamit ng mga hindi rehistradong chemical sa iyong mga pasyente. Walang emosyong sabi ng opisyal habang napapakita ng isang pirasong papel. Kailangan naming siyasatin ang iyong mga estante. Pilit na hinarangan ni Elena ang pinto.
Hindi maaari walang katotohanan ang mga paratang na yan. Ang lahat ng gamot ko rito ay dumaan sa tamang pagsusuri. Ngunit pumasok pa rin ang mga opisyal. Sa loob ng ilang minuto, ginalugad nila ang maliit na klinika. Nagulat si Elena nang may ilabas ang isang inspektor mula sa ilalim ng lababo, isang kahon ng mga pediatric antibiotic na expired na ng 2 taon. Ito, Dr. Mercado, ano ang paliwanag mo rito? Tanong ng inspektor. Napatigil si Elena. Alam niyang regular niyang nililinis ang ilalim ng lababo at walang ganung gamot dun kahapon. Agad na pumasok sa kanyang isip ang mukha ng isang tauhan ni Noel na nakita niyang umaaligid sa likod ng klinika kagabi. Isang patibong, isang maruming laro para sirain ang kanyang lisensya at kabuhayan. Nagsimulang magbulungan ang mga pasyente nang naghihintay sa labas. Totoo ba yan si Dr. Elena nagbibigay ng expired na gamot? Bulong ng isang nanay na may dalang sanggol. Sinasabi ko na nga ba kaya pala libre ang check-up dahil peke ang mga gamot, sabi naman ng isa pang kapitbahay. Ang bawat salita ng mga tao ay parang latigo na humahagupit sa likod ni Elena. Ang tiwala ng komunidad na binuo niya sa loob ng maraming taon ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Pansamantalang ipapasara ang klinika na ito hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Deklara ng opisyal habang idinidikit ang isang dilaw na selyo na may nakasulat na temporarily closed sa salaming pinto ng klinika. Naiwan si Elena sa loob ng selyadong klinikayak, kap ang nanginginig na si Bianca. Napatingin siya sa nakasarang pinto at sa mga nakasarag kahon ng gamot. Napagtanto niya ang masakit na katotohanan, hindi lang siya gustong palayasin ni Noel sa bahay. Gusto siyang patayin sa gutom ng sarili niyang asawa upang mapilitan siyang sumuko at ibigay ang trangguhan ng mga merkado. Tumingin si Elena sa kanyang tiyan at pagkatapos ay sa kahon ni Kuya June sa estante. Ang kanyang takot ay unting napalitan ng isang mapanganib na galit. Sa gitna ng kadiliman ng saradong klinika, tanging ang asul na liwanag mula sa screen ng kanyang lumang laptop ang nagbibigay buhay sa mukha ni Elena. Habang mahimbing na natutulog si Bianca sa makeshift na higaan, walang kapaguran si Elena sa pagrepaso ng kanyang mga lumang bank statements at mga nakaraang email. Kailangan niyang malaman kung paano siya nagkaroon ng expired na gamot at kung bakit tila hawak na hawak ni Vanessa si Noel sa leeg. Habang naghahanap isang abiso mula sa kanyang spam folder ang nakatawag ng kanyang pansin, ito ay isang formal na liham elektroniko mula sa isang ahensya ng pananalapi sa Dubai, ang Gulf Landmark Credit, na may petsang 3 buwan na ang nakalipas. Nang buksan niya ito, parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang email ay isang huling babala para sa isang hindi nabayarang loan na nagkakahalaga ng 5 milyong piso kung isasalin sa pera ng Pilipinas. Ang pangalan ng nangutang ay si Noel Mercado. Ngunit ang mas nakapanlulumo ang pangalan ng co-maker o taga-garantiya na nakasulat sa ibaba ay ang kanyang sariling pangalan, Dr. Elena Mercado. May nakalakip na kopya ng kontrata. Nang izumin ni Elena ang lagda ng guarantor, doon niya nakita ang isang pamilyar, ngunit hindi perpektong panggagaya ng kanyang sariling pirma. Peke, bulong ni Elena habang nanginginig ang kanyang kamay na nakahawak sa mouse. Peke ang pirma ko rito. Pineke ni Noel ang lagda ko. Hindi lang doon natatapos ang dokumento. Ang nakasulat na pinagagamitan ng pera ay ang pakikipagsosyo ni Noel sa Lim Development Group, ang kumpanya ng pamilya ni Vanessa. Napagtanto ni Elena ang buong katotohanan. Noel did not make it big sa Dubai. Hindi siya naging matagumpay na engineer doon. Sa halip, nalubog siya sa utang dahil sa mga maling desisyon sa negosyo at sugal, at si Vanessa ang nagsalba sa kanya. Ngunit may kapalit ang kaligtasan ni Noel. Ang kapalit ay ang Hacienda Mercado, ang malawak na lupain ng mga merkado sa Iloilo na gustong-gustong makuha ni Vanessa para sa kanyang malaking proyekto ng resort. At para makuha ang lupa ng walang kahirap-hirap, kailangan nilang pilitin si Elena.
na pumirma sa kasunduan ng pagbebenta. Kung hindi pipirma si Elena, gagamitin ni Vanessa ang peking loan na ito para kasuhan si Elena ng estafa o forgery sa Dubai na maaaring magresulta sa pagkakansela ng kanyang medical na lisensya o pagkakakulong. Ginamit mo ako, Noel? Bulong ni Elena sa dilim. Ang luha ng panghihinayang ay pumatak sa kanyang pisingi. Ang lalaking pinag-alayan niya ng 6 na taon ng kanyang buhay, ang ama ng kanyang mga anak, ay handa siyang ipakulong at sirain ang kanyang buhay para lamang iligtas ang sarili nitong balat. Napatingin si Elena kay Bianca na mahimbing na natutulog. Naalala niya ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Kung makukulong siya, paano na ang kanyang mga anak? Ngunit sa gitna ng matinding takot, isang kaisipan ang pumasok sa utak ng doktora. Kung peke ang lagda niya, isang malaking krimen ang ginawa ni Noel, at kung mapapatunayan niya ito sa tulong ng isang magaling na abogado, hindi lang niya maililigtas ang kanyang sarili, maaari niyang maipakulong si Noel at mapigilan si Vanessa. Dahan-dahang isinara ni Elena ang laptop. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan nagsisimula ng sumikat ang araw sa silangan. Hindi na siya iiyak. Ang bawat luha na pumatak kagabi ay naging semento na nagpapatigas sa kanyang paninindigan. Isang malakas at nagmamadaling katok sa salaming pinto ng klinika ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Kahit may nakasulat na temporarily closed, ang kumakatok ay tila walang pakialam. Nang buksan ni Elena ang pinto, tumambad sa kanya si Ising, ang kasambahay ng pamilya Mercado, na hawak ang umiiyak at nangingisay na si Nathan. Ang bata ay namumula hirap na hirap huminga at may mga pantal sa buong mukha at leeg. "Dr. Elena, pakiusap, tulungan niyo kami." Hiiyaw ni Ising na halos maiyak. "Si Nathan po, biglang hindi makahinga pagkatapos kumain ng mani. Wala si Sir Noel at Ma'am Vanessa nasa lungsod para sa isang pagtitipon." Napatitig si Elena sa bata. Ito ang anak ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ito ang batang naging dahilan kung bakit siya pinalaya sa sarili niyang bahay. Kung titingnan bilang kaaway, maaari niyang sabihin na dalhin na lang ang bata sa ospital sa lungsod na 1 oras ang layo. Ngunit bilang isang doktor at bilang isang ina, hindi kayang tiisin ni Elena ang makitang nag-aagaw buhay ang isang walang kamalay-malay na bata sa kanyang harapan. "Pasok, dalhin mo siya rito sa higaan." Utos ni Elena mabilis na pinalitan ang kanyang emosyon ng profesionalismo. Agad na kumuha si Elena ng epinephrine mula sa kanyang emergency kit. Kahit selyado ang klinika, may mga gamot siyang itinabi para sa mga ganitong sitwasyon. Mabilis niyang itinurok ang gamot sa hita ng bata. Kumuha rin siya ng nebulizer upang tulungang bumuka ang daanan ng hangin ni Nathan. Si Bianca naman, kahit bata pa, ay kusang tumulong sa kanyang ina sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ni Nathan para pakalmahin ito. "Huwag kang matakot, gigising ka rin. Magaling ang nanay ko," bulong ni Bianca sa bata. Makalipas ang ilang minuto ng tensyon, dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Nathan. Ang mga pantal sa kanyang balat ay unti-unti ring nawala. Nakahinga ng malalim si Elena. Habang pinapakiramdaman na ang tibok ng puso ng bata gamit ang kanyang stethoscope, may napansin si Elena. Isang kakaibang ritmo sa tibok ng puso ni Nathan, isang uri ng congenital heart murmur na tinatawag na subaortic stenosis. Ito ay isang napakabihirang kondisyon ng puso na namamana lamang. Napatigil si Elena. Naalala niya si Kuya June, ang yumaong kapatid ni Noel. Si June ay namatay dahil sa parehong kondisyon ng puso. Naalala pa ni Elena na ginawa niya ng medical na ulat si June noong nabubuhay pa ito. Upang makasiguro, binuksan ni Elena ang maliit na backpack na dala ni Nathan kung saan naroon ang kanyang Dubai health card. Doon nakasulat ang blood type ng bata, type O. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Si Noel ay may blood type na AB. Sa batas ng genetika, ang isang magulang na may type AB ay hinding-hindi maaaring magkaroon ng anak na may type O, kahit pa type O ang ina nito.
Ngunit si Kuya June ay may blood type na O. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa isip ni Elena. Si Nathan ay hindi anak ni Noel. Si Nathan ay anak ni Kuya June. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng klinika. Humahangos na pumasok si Vanessa, kasunod si Noel. Nang makita ni Vanessa na hawak ni Elena ang kanyang anak, agad siyang sumigaw. Umalis ka sa tabi ng anak ko, ano ang ginagawa mo sa kanya? Galit na sigaw ni Vanessa habang itinutulak si Elena palayo. Hindi gumanti si Elena. Nanatili siyang nakatayo, matuwid ang tindig at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Vanessa. Isang tingin na puno ng lihim at kapangyarihan. Iniligtas ko lang ang buhay ng anak mo, Vanessa. Malamig na sabi ni Elena habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang stethoscope. O baka gusto mong sabihin ko ng anak niyo ni Kuya June? Namilog ang mga mata ni Vanessa sa takot, habang si Noel naman ay napatitig sa dalawang babae, walang kamalay-malay sa lihim na kamag-anak na kasama niya sa silid. Ang bulong ni Elena sa loob ng klinika ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Saglit na napatigil ang mundo. Nakita ni Elena kung paano nagbago ang kulay ng mukha ni Vanessa mula sa galit patungo sa matinding takot at pagkabigla. Ang mga labi nito ay nanginig, ngunit mabilis nitong pinatigas ang kanyang ekspresyon upang hindi mapansin ni Noel. Ano ba ang pinagsasabi mo, Elena? Mabilis na sumingit si Vanessa, pilit na ginagawang mataas at mayabang ang kanyang boses. Nasisiraan ka na ba ng ulo dahil iniwan ka ng asawa mo? Lagi-imbento ka ng mga kwento, Noel? Tingnan mo ang babaeng ito, nabubuwang na siya? Nalilitong tumingin si Noel kay Elena pagkatapos ay kay Vanessa. Elena, huwag mong idamay ang kapatid kong si June dito. Patay na siya. Umalis na nga tayo rito, Vanessa. Baka kung ano pa ang maiturok ng baliw na doktor na ito sa anak natin. Kinuha ni Vanessa si Nathan mula sa higaan nang may pang-inginig sa kanyang mga kamay. Bago sila lumabas ng pinto, lumingon si Vanessa kay Elena at nag-iwan ng isang matalim na tingin na tila nagsasabing, "Huwag mong subukan ang kapangyarihan ko." Ngunit hindi natatakot si Elena. May hawak na siyang alas. Kailangan na lamang niya ng huling piraso ng katotohanan na magpapatunay sa kanyang mga hinala. Makalipas ang 2 araw nagpasya si Noel na magdaos ng isang malaking pagtitipon sa bakuran ng lumang bahay ng mga merkado. Ito ay hindi lamang isang simpleng salusalo para sa kaarawan ni Nathan, kundi isang paraan upang ipakita sa buong barangay ang kanilang kayamanan at kapangyarihan. Inimbitahan nila ang mga opisyal ng komunidad, ang mga may-ari ng lupa sa Iloilo at ang mga kapitbahay. Nais ni Vanessa na makuha ang tiwala ng mga tao upang mapadali ang pag-apruba sa kanyang proyekto ng resort sa lupain ng mga merkado. Mula sa bintana ng klinika, naririnig ni Elena ang malakas na musika, ang ingay ng mga tawanan at ang amoy ng inihaw na lechon. Alam niyang ito ang tamang pagkakataon. Hindi siya papunta roon upang makipag-ayos, kundi upang harapin ang kanyang mga kaaway sa harap ng mga taong nais nilang linlangin. Nagsuot si Elena ng isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Simple lang, ngunit malinis at may dignidad. Inayos niya ang buhok ni Bianca at hinawakan ang kamay ng anak. "Bianca, maging matapang ka, kasama mo ang nanay," pulong niya. Nang pumasok si Elena sa bakuran ng bahay, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga tawanan ay napalitan ng mga bulong-bulungan. Ang mga kapitbahay na dati niyang ginagamot ng lebre ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Sa gitna ng bakuran nakatayo si Noel, katabi si Vanessa na nagkukwentuhan sa barangay captain. Si Lola Amara naman ay abalang gabi sa pag-aasikaso kay Nathan na tila ba ito ang pinakamahalagang tao sa mundo. "Elena, anong ginagawa mo rito?" Pulyaw ni Noel nang makita ang asawa. Lumapit siya rito nang may galit na mga mata. "Wala ka ng kahihiyan pagkatapos mong sirain ang pangalan ng klinika mo sa mga expired na gamot. May gana ka pang pumunta rito para makihati sa handaan." "Hindi ako naparita para sa pagkain mo, Noel." Malamig na sagot ni Elena.
Sapat na ang lakas ng kanyang boses upang marinig ng mga nakapaligid. Naparito ako bilang legal mong asawa. Naparito ako para hingin ang aking karapatan. Ang 6 na taong sustento na hindi mo ibinigay sa amin ni Bianca habang nagpapakasasaka sa pera ng iba sa Dubai. Sustento? Tumawa ng malakas si Lola Amara mula sa likuran. Ang kapal ng mukha mo, Elena. Ikaw na nga ang walang silbing asawa na hindi man lang nakapagbigay ng lalaking apo sa akin. Ikaw pa ang may ganang humingi ng pera. Umalis ka rito bago ko ipatawag ang mga barangay. Tanood para kalad ka rin ka palabas. Lumapit si Vanessa, may hawak na baso ng alak. Tumingin siya kay Elena nang may matinding pangkukutya. Trokto na merkado, ang isang pulubi ay walang karapatang gumawa ng eksena sa pamamahay ng may-ari. Kung gusto mo ng pera, lumuhod ka sa harap ko at baka bigyan kita ng bariya para sa pambili ng gatas ng anak mo. Hindi kailanman luluhod ang isang merkado sa isang tulad mo, Vanessa. Sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Dahil sa matinding galit at pagkapahiya sa harap ng mga bisita, biglang itinaas ni Vanessa ang kanyang kamay at pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Elena. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Napatigil ang lahat ng tao. Napahawak si Bianca sa kanyang ina at nagsimulang umiyak ng malakas. Hindi natumba si Elena. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Dahan-dahan niyang hinarap si Vanessa, hinawakan ang kanyang namumulang pisingi. Ngunit walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Ang sampal na iyon ay hindi nagpahina sa kanya. Ito ang nag-alis ng huling bahid ng pag-aalin, langan sa kanyang puso. Yan lang ba ang kaya mo, Vanessa? Bulong ni Elena na may kasamang malamig na ngiti. Humarap si Elena kay Lola Amara na nakatayo malapit kay Nathan. Lumapit siya ng dahan-dahan sa matandang babae. Nanay Amara, tignan mo ng mabuti ang batang yan. Itinuro ni Elena si Nathan. Tignan mo ang hugis ng kanyang muka, ang kanyang mga mata at ang ritmo ng kanyang paghinga. Hindi mo ba nakikita ang muka ng paborito mong anak na si June sa kanya? Hindi mo ba nararamdaman na ang batang pinalalaki mo bilang anak ni Noel ay ang dugo at laman ng anak mong pumanaw na namilog ang mga mata ni Lola Amara? Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Tumingin ang matanda kay Nathan pagkatapos ay kay Vanessa na ngayon ay nanginginig na sa takot at galit. Anong sinasabi mo, Elena? Nauutal na tanong ni Lola Amara. Itanong mo sa magaling mong manugang na si Vanessa, sabi ni Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Bianca at tumalikod. Noel, enjoys niyo ang party dahil ito na ang huling beses na makakatayo ka sa lupang ito bilang may-ari. Naglakad palayo si Elena kasama si Bianca, iniwan ang buong pagtitipon sa isang nakabibinging katahimikan at isang pamilyang nagsisimula ng magduda sa isa't isa. Dahan-dahang idinaloy ni Bianca ang basang bimbo na may yelo sa namumulang pisingi ni Elena. Humihikbi pa rin ang bata habang ang mga mata nito ay puno ng takot at pag-aalala para sa kanyang ina. Nanay, masakit pa po ba? Tanong ni Bianca habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Numiti si Elena at hinawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak. Hindi na, anak. Mas masakit ang mamatay ng walang laban. Ang sampal na ito ang magiging huling sampal na tatanggapin ko mula sa kanila. Mula ngayon, tayo naman ang maniningil. Matapos mapatulog si Bianca, naupo si Elena sa tapat ng kanyang lumang lamesa sa silid konsultasyon. Ang tanging liwanag ay ang madilaw na ilaw mula sa isang lumang bumbilya. Inilagay niya sa kanyang harap ang kahoy na kahon ni Kuya June, ang kahon na iniligtas niya mula sa basurahan ni Lola Amara. Ang kahon ay gawa sa matigas na kahoy na narami mga ukit ng dahon ng gabi at bulaklak ng gumamela. Alam ni Elena na si Kuya June ay mahilig sa sining noong nabubuhay pa ito. Hinaplos niya ang bawat sulok ng kahon, naghahanap ng anumang kakaiba.
Nang alisin niya ang lahat ng laman, mga lumang reset at ilang larawan ng pamilya at isang luma at kalawanging susi, napansin niya na ang ilalim ng kahon ay tila mas mataas kaysa sa panlabas na sukat nito. May double bottom ang kahon. Ginamit ni Elena ang dulo ng isang maliit na gunting para sundutin ang gilid ng kahoy sa ilalim. Sa isang bahagyang tunog ng click, dahan-dahang umangat ang isang manipis na piraso ng kahoy. Sa loob ng sikretong lagayan, may nakatagong isang lumang kwaderno na may kulay asul na pabalat at isang nakatuping dokumento na may selyo ng pamahalaan. Mabilis na binuksan ni Elena ang kwaderno. Ito ay ang personal na talaarawan o diary ni Kuya June sa kanyang mga huling buwan bago siya pumanaw sa ospital. Sa bawat pahina, nabasa ni Elena ang matinding sakit at pangamba ni June tungkol sa kanyang pamilya. October 14. Nalaman ko ang katotohanan. Ang batang dinadala ni Vanessa sa kanyang sinapupunan ay akin. Si Nathan ay anak ko. Ngunit alam ko ang ugali ni Vanessa. Hindi niya gustog makasama ang isang sakitin at walang pera na tulad ko. Ginamit niya si Noel. Alam niyang si Noel ay madaling maoto, madaling mabulag sa pera, at siyang hahalili sa mga lupain ng pamilya Mercado kapag nawala ako. Hinyaan kong isipin ni Noel na sa kanya ang bata dahil alam kong mas ligtas si Nathan kung may kikilala ning ama na may kakayahang magtrabaho. Nanlamig ang buong katawan ni Elena habang binabasa ang bawat salita. Ito ang kumpirmasyon. Si Nathan ay hindi kailanman naging anak ni Noel. Siya ay anak ni June. Ngunit ang mas nakahihindik na bahagi ay ang nakatuping dokumento sa ilalim ng kuwaderno. Ito ay ang orihinal na sertipiko ng kapanganakan o birth certificate ni Nathan mula sa isang maliit na ospital sa Karatig Bayan bago sila lumipad patungog Dubai. Doon malinaw na nakasulat sa pangalan ng ama, June Mercado. May kasama ring sulat kamay na testamento o holographic will na may lagda at petsa ni June. Aking testamento. Kung sakaling gamitin ng aking ina na si Amara at ng aking kapatid na si Noel ang aking anak na si Nathan upang ibenta ang Hacienda Mercado para sa kanilang pansariling kasakiman at luho. Idinedeklara ko na ang aking kalahating bahagi ng lupa, ito ay hindi mapupunta sa kanila. Ang pamamahala at pagmamay-ari ng aking bahagi sa hacienda ay inililipat ko sa nag-iisang tao na may malinis na puso sa pamilyang ito, kay Dr. Elena Mercado. Gamitin mo ito, Elena, para sa kabutihan ng mga magsasaka at ng komunidad na palagi mong pinaglilingkuran. Hindi napigilan ni Elena ang pagbuhos ng kanyang luha. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Si Kuya June, kahit wala na sa mundong ito, ay nag-iwan ng isang kalasag upang ipagtanggol siya laban sa kasamaan ng sarili nitong pamilya. Biglang tumunog ang telepono ni Elena. Ito ay si Ate Ares, ang kanyang kaibigang abogado na tinulungan niya noon nang maoperahan ang kanyang ama sa klinika ng walang bayad. Dr. Elena, natanggap ko na ang kopya ng mga dokumentong ipinadala mo sa akin sa email. Sabi ni Ate Ares mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay puno ng kasabikan. Gusto kong malaman mo na sa ilalim ng Artikulo 804 ng Civil Code ng Pilipinas, ang isang holographic will na sulat kamay may petsa at may lagda ng testator ay ganap na legal at may bisa. Ibig sabihin, kalahati ng Hacienda Mercado ay hindi maaaring ibenta o galawin ni Noel nang walang pahintulot mo. At ang birth certificate na iyan ang magpapatunay na walang karapatan si Noel na magpanggap bilang ama ni Nathan para makuha ang buong mana. Salamat, Aris. Salamat sa Diyos, bulong ni Elena habang hawak ang dibdib. Ngunit mag-ingat ka, Elena, babala ng abogado. Kapag nalaman ni Vanessa na hawak mo ang mga papel na ito, gagawin niya ang lahat para makuha ito sa iyo. Huwag mong ipapakita ito sa kanila hanggang hindi tayo nakakarating sa formal na pagdinig. Alam ko, Aris, handa na ako. Pagkababa ng telepono, narinig ni Elena ang isang malakas na dagundong ng kulog mula sa labas.
Ang hangin ay nagsimulang umihip ng napakalakas yumayanig sa mga bintana ng klinika. Isang malaking bagyo ang paparating sa Iloilo. Isang baha na hindi lamang magdadala ng ulan, kundi magdadala rin ng huling paghuhukom para sa pamilya Mercado. Ang hagupit ng bagyong Yolanda ay naramdaman sa buong lalawigan ng Iloilo. Ang hangin ay humuhuni na parang isang nagagalit na dambuha at tinatangay ang mga bubong na yero at itinutumba ang mga puno ng saging sa gilid ng daan. Sa loob ng selyadong klinika, walang kuryente. Tanging ang liwanag ng isang debatere, yung emergency light ang nagbibigay silang kay Elena at Bianca. Habang pinapakalma ni Elena, si Bianca narinig niya ang isang pamilyar na tinig na sumisigaw sa labas, nakikipagpaligsahan sa tunog ng malakas na ulan. "Drak, Elena! Tulong si Lani po, nag-aagaw buhay!" Pinuksan ni Elena ang pinto. Pumasok ang umiiyak na si Mang Pedro basang-basa habang akay-akay ang kanyang buntis na anak na si Loni. Si Loni na 19 na taong gulang pa lamang ay namumutla na mimilipit sa sakit at may dugong umaagos sa kanyang mga binti. Ito ay isang kaso ng placenta previa, isang mapanganib na kondisyon kung saan ang inunan ay humaharang sa daanan ng sanggol na nagiging sanhi ng matinding pagdurugo. "Kailangan natin siyang dalhin sa ospital sa lungsod," sabi ni Elena habang mabilis na sinusuri ang pulso ni Lani. "Hindi siya maaaring manganak dito sa klinika. Kailangan niya ng agarang operasyon o mamamatay silang dalawa ng sanggol." "Pero doktora," umiiyak na sabi ni Mang Pedro, "hindi makadaan ang tricycle o ang ambulansya. Ang tanging sementadong daan patungo sa highway ay ang daan na tumatawid sa Hacienda Mercado." Pero pinasara yon ni Ma'am Vanessa. Naglagay sila ng malalaking bato at may mga armadong gardya sa gate. Ayaw nilang paraanin ng kahit sino dahil pribadong ari-arian daw yon. Nanginig ang panga ni Elena sa matinding galit. Para sa isang proyekto ng resort, handa si Vanessa na hayaang mamatay ang mga tao sa komunidad. Handa silang pumatay ng buhay para lamang sa kanilang kasakiman. Tumingin si Elena kay Bianca. "Anak, manatili ka rito. Ilak mo ang pinto. Babalik si nanay, may ililigtas lang kaming buhay." "Opo, nanay. Mag-iingat po kayo." Sagot ni Bianca, pinatigas ang kanyang loob para sa kanyang ina. Nagsuot si Elena ng kapote at kinuha ang kanyang emergency medical kit. Kasama si Mang Pedro, lumabas siya sa gitna ng unos. Ang tubig baha ay abot tuhod na malamig at maputik. Nang makarating sila sa tarangkahan ng Hacienda Mercado, nakita nila ang ilang magsasaka at kapitbahay na nakatayo sa harap ng saradong bakal na gate. Sa kabilang panig, nakatayo ang 2 guard, yang may hawak na baril at nakasuot ng makapal na kapote. "Buksan niyo ang gate, may mga nganak na mamamatay na!" Sigaw ng isang magsasaka. "Hindi maari utos ni Ma'am Vanessa, walang dadaan dito. Maghanap kayo ng ibang daan." Sigaw ng guard, yamula sa loob. Ang ibang daan ay isang maburol na lupang putik na ngayon ay may nagaganap na landslide. Imposibleng makadaan doon ang kahit anong sasakyan. Humakbang pasulong si Elena. Tinanggal niya ang talukbong ng kanyang kapot hinayaang mabasa ng malamig na ulan ang kanyang muka. Ang kanyang presensya bilang isang doktora na naglingkod sa kanila ng walang bayad sa loob ng maraming taon ay nagdala ng biglaang katahimikan sa grupo. "Ako si Dr. Elena Mercado." Sigaw niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad na hindi matitinag ng bagyo. "Ang lupang kinatatayuan niyo ay lupang Mercado. At bilang asawa ng nagmamay-ari at bilang tagapangalaga ng testamentong iniwan ng tunay na panganay na si June Mercado, iniutos ko sa inyo, buksan niyo ang tarangkahang yan." Nagsimulang magbulungan ang mga gwardya. Kilala nila si Elena at alam nilang mabuting tao ito. "Doktora, mawawalan po kami ng trabaho," sabi ng isang guard, tila nag-aalangan. "Kung hindi niyo bubuksan yan, hindi lang trabaho ang mawawala sa inyo, kundi ang inyong mga kaluluwa kapag namatay ang mag-ina sa likod ko," sigaw ni Elena.
Humarap siya sa mga magsasaka ng Iloilo na nakatayo sa kanyang paligid, mga lalaking binuhat niya ang mga anak noong may sakit, mga pamilyang binigyan niya ng pag-asa. Mga kasama, tulungan niyo ako. Basagin natin ang riles na ito. Dahil sa inspirasyon mula sa katapangan ng kanilang doktora, ang mga magsasaka ay nagsimulang sumigaw. Gamit ang mga palabareta at malalaking kahoy, sabay-sabay nilang hinampas ang kadena ng gate. Kalingkang sa huling malakas na hampas na putol ang kadena at bumukas ang tarangkahan. Mabilis na ipinasok ng mga tao ang sasakyang kinalalagyan ni Lani. Sumakay si Elena sa likod ng sasakyan, patuloy na binabantayan ang dextrose at oxygen ng pasyente habang umaandar ito sa sementadong daan ng hasyenda patungo sa highway. Ngunit bago pa tuluyang makalabas ang sasakyan, isang mamahaling SUV ang humarang sa kanilang daan. Bumaba si Noel, may hawak na payong kasunod ang ilagtauhan ni Vanessa. Elena, anong panggugulo ito? Galit na sigaw ni Noel habang lumalapit sa sasakyan. Sinira niyo ang gate, trespassing ito, papatayin niyo ba ang negosyo namin? Binuksan ni Elena ang pinto ng sasakyan at tumayo sa tapat ni Noel. Ang ulan ay patuloy na humahagupit, ngunit hindi siya natitinag. Negosyo, Noel, iyan lang ba ang alam mo? Sabi ni Elena, itinuro ang duguang si Lani sa loob ng sasakyan. May namamatay na tao rito, at kung harangan mo kami, hindi lang kaso ng forgery ang kakaharapin mo sa akin, Noel. Idadagdag ko ang kasong murder. Tumingin si Noel sa duguang babae at pagkatapos ay sa galit na mukha ng mga magsasaka na may hawak na mga bareta sa likod ni Elena. Nakita niya ang matinding pagkakaisa ng mga tao para sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Noel ng matinding takot sa kanyang asawa. Dahan-dahan siyang napaatras. Umalis kayo sa daan, sigaw ni Elena sa driver ng SUV ni Noel. Napilitang itabi ng driver ang sasakyan. Mabilis na dumaan ang sasakyan ni Lani patungo sa kaligtasan ng ospital sa lungsod. Naiwan si Noel na nakatayo sa putikan basang-basa habang si Elena ay patuloy na lumalaban para sa buhay ng iba, bitbit ang katotohanang malapit nang sumira sa kanyang binuong kasinungalingan. Ang tunog ng kahoy na gavel na ipinamartilyo ng barangay kapitan sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa siksikang silid ng barangay hall. Ang hanging pumasok mula sa labas ay sariwa pa mula sa nagdaang bagyo. Ngunit sa loob ng bulwagan, ang atmosfera ay napakainit at puno ng tensyon. Halos kalahati ng populasyon ng barangay ay naroroon nakadungaw sa mga bintana at nakatayo sa labas ng pinto upang masaksihan ang paghahalap ng pamilya Mercado. Sa isang panig ng mahabang lamesa, nakaupo si Vanessa Lim, suot ang isang mamahaling puting sastre, katabi si Noel at si Lola Amara. Naroroon din ang kanilang corporate lawyer na may hawak na makakapal na folder. Sa kabilang panig naman ay nakaupo si Elena, suot ang kanyang simpleng doktorang uniforme, katabi si Ate Aris. Sa likod ni Elena, nakatayo ang ilang magsasaka na pinamumunuan ni Mang Pedro na may hawak na malaking banner na may nakasulat na suporta para kay Dr. Elena. Tikim ng barangay kapitan ang bumasag sa katahimikan. Naparito tayo ngayon upang dinggin ang formal na reklamo ni G. Noel Mercado at BB Vanessa Lim laban kay Dr. Elena Mercado tungkol sa paninira ng pribadong ari-arian trespassing at panggugulo sa gitna ng bagyo. Agad na tumayo ang abogado ni Vanessa, mayabang ang tindig. Kapitan, malinaw ang batas. Ang aking kliyente si BB Vanessa ay may hawak na paunang kasunduan sa pagbebenta ng Hacienda Mercado na nilagdaan ni G. Noel at ng kanyang ina na si Amara. Ang ginawang pagsira ni Dr. Elena sa gat ng hacienda ay isang kriminal na gawa. Bukod pa rito, may utang si Dr. Elena na nagkakahalaga ng 5 milyong piso sa Dubai na kung hindi niya babayaran, maaari siyang makulong. Naparito kami para sa isang maayos na settlement. Ibibigay ni Elena ang kanyang pagsang-ayon sa pagbebenta ng lupa at ipapawalang bisa namin ang mga demanda. Tumingin si Noel kay Elena nang may mapang-aping ngiti.
Elena, pumirma ka na para hindi ka na mapahiya pa rito. Isipin mo ang anak nating si Bianca. Gusto mo ba siyang makitang may ina na nakakulong? Una, Elena, sumabat si Lola Amara. Pilit na pinaiyak ang kanyang boses sa harap ng mga barangay officials. Huwag mo nang ipagdamot ang lupa sa amin. Para ito sa aking apo na si Nathan siya ang magdadala ng pangalan ng mga merkado. Karapatan ng batang ito na magkaroon ng magandang kinabukasan. Hinayan lang ni Elena na magsalita ang kanyang mga kaaway. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa. Nang matapos ang lahat, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang muka ay walang bakas ng takot, kundi isang kalmadong ngunit nakakatakot na lakas. Salamat sa pagkakataon, Kapitan. Panimula ni Elena, ang kanyang boses ay malinaw at naririnig hanggang sa labas ng bulwagan. Gusto kong simula ng aking panig sa pagpapakita ng unang katotohanan. Tumingin si Elena kay Ate Aris na agad na naglabas ng isang sertipikadong dokumento mula sa National Bureau of Investigation, NBI, Document Examination Division. Ito ang ulat mula sa mga eksperto sa sulat kamay ng pamahalaan, pahayag ni Elena, habang ipinapakita ang dokumento sa barangay kapitan. Pinatutunayan nito na ang lagdako sa Dubai Loan Agreement na ipinagmamalaki ni Vanessa ay isang panggagaya o forgery. At ang taong gumawa ng krimeng ito ay walang iba kundi ang asawa ko si Noel Mercado sa utos ng kanyang kasosyong si Vanessa Lim. Nawalan ng kibo ang abogado ni Vanessa. Si Noel naman ay biglang napalunok at nagsimulang pagpawisan ng malapot. Hindi totoo yan, nag-iimbento ka, sigaw ni Noel. Pilit na tumatayo, ngunit pinigilan ng kanyang abogado. Hindi pa ako tapos, Noel. Patuloy ni Elena. Kinuha niya ang orihinal na birth certificate ni Nathan mula sa kanyang bag at ang kuwaderno ni Kuya June. Nanay Amara, palagi mong sinasabi na kailangan mo ng lalaking tagapagmana para sa pamilyang merkado. Na si Nathan ang magdadala ng inyong pangalan. Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Lola Amara. Ito ang orihinal na birth certificate ni Nathan bago niyo binago ang mga dokumento sa Dubai. Ang nakasulat na ama ni Nathan ay hindi si Noel Mercado, kundi ang paborito mong anak na pumanaw na si June Mercado. Isang malakas na ingay ng pagkabigla ang nagmula sa mga tao sa labas ng barangay hall. Napasigaw si Lola Amara na patayo mula sa kanyang silya. Nang inginig ang mga kamay habang nakatitig sa papel na hawak ni Elena. Si June anak kong si June. Nanay Amara, malamig na sabi ni Elena. Si Vanessa ay naging kasintahan ni Kuya June bago siya namatay. Ngunit dahil sakitin at walang pera, si June ginamit ni Vanessa si Noel upang maging ama ng bata para makuha ang tiwala mo at makuha ang Hacienda Mercado. Si Noel ay naging isang sunod-sunuran lamang, walang kamalay-malay na pinalalaki niya ang anak ng sarili niyang kapatid sa ibang babae. Humarap si Noel. Kay Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabigla. Vanessa? Totoo ba ito, anak? Ba ito ni June? Niloko mo ako? Hindi makasagot si Vanessa. Ang kanyang sopistikadong mukha ay napalitan ng matinding takot at kahihiyan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin sa mga opisyal ng barangay na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. At para sa huling bahagi, dugtong ni Elena habang inilalabas ang sulat kamay na testamento ni Kuya June. Ito ang holographic will ni Kuya June Mercado na may-ari ng kalahati ng hacienda. Ayon sa batas, dahil binuo ito sa sarili niyang sulat kamay may petsa at may lagda, ito ay ganap na legal. Idinedeklara ni Kuya June na kung gagamitin ni Noel at ng kanyang ina ang bata para ibenta, ang lupa sa mga dayuhan para sa resort, ang buong pamamahala at pagmamayari ng kanyang kalahati ay otomatikong ililipat sa akin kay Dr. Elena Mercado upang manatili itong kapakipakinabang sa komunidad. Ibinaba ni Elena ang mga dokumento sa harap ng barangay kapitan.
Kaya kapitan ang kasunduan sa pagbebenta ng lupa na hawak ni Vanessa ay walang bisa. Dahil hindi maaaring ibenta ni Noel ang lupang hindi na sa kanya. At walang trespassing na naganap dahil ako ang legal na tagapang-alaga ng lupang yon. Ang barangay kapitan ay tumingin sa mga dokumento at tumango ng may paggalang kay Elena. Malinaw ang mga ebidensya, Dr. Elena. Opisyal na idinedeklara ng lupon na walang bisa ang anumang benta ng lupa kay Bibi Vanessa Lim. At ipapadala namin ang ulat na ito sa korte para sa kaukulang kasong kriminal laban kina Noel Mercado at Vanessa Lim para sa forgery at fraud. Salamat, Kapitan, sabi ni Elena bago na upo. Si Vanessa ay biglang tumayo, itinulak ang kanyang silya at nagmamadaling lumabas ng barangay hall upang takasan ang mga nagagalit na tingin ng mga mamamayan ng Iloilo. Si Lola Amara naman ay napaupo sa sahig, umiiyak at hinahawakan ang kanyang dibdib habang nakatitig kay Nathan na walang kamalay-malay sa nangyayari. At si Noel ang lalaking, nag-aakalang magiging milyonaryo ang lalaking nagtapon sa kanyang pamilya para sa pera ay dahan-dahang lumuhod sa sahig. Tumingin siya kay Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi at matinding kahihiyan. Elena, pakiusap! Patawarin mo ako! Bulong ni Noel habang sinusubukang hawakan ng dulo ng sapatos ni Elena. Ngunit dahan-dahang inihakbang ni Elena ang kanyang paa paatras. Tumingin siya sa asawang naging isang estrange na sa kanyang buhay. Ang tunog ng sirena ng pulisi ay dahan-dahang napawi sa kahabaan ng kalsada ng barangay. Ngunit ang katahimikan na iniwan nito ay mas mabigat para kay Noel Mercado. Sa loob ng bakuran ng lumang bahay ng pamilya Mercado, ang bahay na dati ay punong-puno ng tawanan at pangarap ni Elena. Ngayon ay tila isang haunted house. Lahat ng mamahaling gamit na binili ni Vanessa ay hinakot na ng mga kreditor mula sa bangko. Si Vanessa ay tumakas na patungong Maynila matapos mabalitaan ang pag-issue ng warrant of arrest para sa kasong fraud at falsification of public documents. Iniwan niya si Noel na nag-iisa upang harapin ang lahat ng kaso at ang milyon-milyong utang na nakapangalan sa kanya sa Dubai. Naupo si Noel sa isang sulok ng bakuran, basang-basa ng sarili niyang pawis at luha. Hawak niya ang isang bote ng murang alak habang nakatitig sa kawalan. Sa loob ng 6 na taon, nangarap siyang maging mayaman. Nangarap siyang maging makapangyarihan. Ngunit ngayon, napagtanto niya na ang lahat ng yon ay isang malaking ilusyon. Ang batang inakala niyang magpapatuloy ng kanyang pangalan ay anak pala ng kanyang yumaong kapatid. At ang babaeng inakala niyang nagsalba sa kanya ay ang mismong demonyo na nagbaon sa kanya sa hukay. 2 pulis ang pumasok sa bakuran. Noel Mercado, ikaw ay nasa ilalim ng aresto para sa kasong estafa at falsification of documents. Walang lakas na lumaban si Noel. Hinayaan niya ang mga pulis na ilagay ang malamig na bakal ng posa sa kanyang mga kamay. Habang pinalalabas siya sa tarangkahan, nakita niya si Elena na nakatayo sa tapat ng klinika kasama si Bianca at si Ate Aris. Elena, patawarin mo ako, Elena. Sigaw ni Noel, pilit na nagpupumiglas upang makalapit sa asawa. Para sa anak natin, Elena, wag mo akong iwan dito. Sabihin mo sa kanila na iyurong ang kaso. Ngunit hindi kumilos si Elena. Ang kanyang mga mata ay walang galit, kundi isang malalim na awa para sa lalaking naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Hindi niya tinugon ang sigaw ni Noel. Dahan-dahan niyang iniharap si Bianca sa loob ng klinika upang hindi makita ng bata ang pagbagsak ng kanyang ama. Clack! Isang tunog ng pinto ng mobile car ang nagwakas sa kwento ni Noel sa buhay ni Elena. Kinahapunan habang nag-aayos si Elena ng mga gamot sa klinika na ngayon, ay muling binuksan ng pamahalaan matapos malinis ang kanyang pangalan, isang matandang babae ang dahan-dahang pumasok sa pinto. Si Lola Amara. Ang dating mayabang at malupit na biyenan ay tila isang tuyong dahon na ngayon. Ang kanyang mga damit ay luma at may mansa
Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Wala na siyang kasama dahil si Nathan ay kinuha na ng mga kamag-anak ni June sa kabilang bayan matapos malaman ang katotohanan. Elena! Bulong ng matanda habang dahan-dahang lumuluhod sa sahig ng klinika. Elena, patawarin mo ako. Wala na akong matuluyan. Nilayasan ako ng sarili kong anak bago siya arestuhin at si Vanessa, tinangay ang lahat ng pera namin. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo ni Bianca. Tumingin si Elena sa matandang biyenan na nakaluhod sa kanyang paanan. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natutulog para hilutin ang mga binti nito ang bawat pisong pinaghirapan niya para ibili ito ng gamot na binalikan lamang ng sipa at pagtatapon ng kanyang mga gamit sa putikan. Huminga ng malalim si Elena. Ang patawad ay isang madaling salita, ngunit ang tiwala ay hindi kailanman mabubuo muli sa pamamagitan ng pagluha. Tumayo kayo, Nanay Amara. Sabi ni Elena, ang boses ay walang galit ngunit walang init. Hindi ko kayo hahayaang mamatay sa gutom sa daan. Hindi dahil mahal ko pa kayo, kundi dahil ako ay isang doktor at isang tao na may takot sa Diyos. Tumingin si Lola Amara ng may pag-asa. Ibig sabihin ba nito babalik na tayo sa dati? Ikaw ulit ang mag-aalaga sa akin? Hindi, sagot ni Elena. Mabilis na pinutol ang ilusyon ng matanda. Ang dating Elena na nagpaalipin sa inyo dahil sa utang na loob ay matagal nang namatay sa airport. Kung gusto ninyong tumira rito, may maliit na silid sa likod ng klinika. Ngunit kailangan ninyong magtrabaho. Kayo ang magwawalis ng bakuran, kayo ang maglilinis ng mga lalagyan at kayo ang mag-aayos ng mga basura para kumita ng inyong pagkain at gamot. Hindi na kayo ang reyna rito, Nanay Amara. Isang manggagawa na lamang kayo na binibigyan ko ng pagkakataong mabuhay ng may kaunting dignidad. Napatigil si Lola Amara, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tumango siya ng dahan-dahan, tinatanggap ang kanyang bagong papel sa buhay na puno ng karma. Sa lamesa ni Elena, inilabas ni Ate Aris ang huling dokumento, ang Petition for Declaration of Nullity of Marriage na may lagda ng korte. Kinuha ni Elena ang kanyang panulat. Sa isang mabilis at tiyak na stroke ng panulat nilagdaan niya ang papel. Opisyal na siyang malaya. Ang pangalang Mercado ay hindi na isang tanikala na nagtatali sa kanya sa sakit, kundi isang simbolo ng kanyang tagumpay at ng bagong simula na kanyang binuo gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang banayad na kaluskos ng mga dahon ng tubo sa ilalim ng gintong sikat ng araw ng Iloilo ang nagpahiwatig ng pagdating ng bagong panahon. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marahas na bagyo na dumaan sa lalawigan ay nag-iwan ng matabang lupa at ngayon ang mga magsasaka ng barangay ay abala sa masaganang ani. Ang kalahati ng Hacienda Mercado ay hindi naging isang sementadong resort para sa mga dayuhan. Sa tulong ng komunidad at ng kooperatiba na binuo ni Elena ang lupain, ay naging isang buhay na bukirin na nagbibigay ng pagkain at trabaho sa daan-daang pamilya. Sa gitna ng hacienda, nakatayo ang isang bagong gusali, ang June Mercado Memorial Health Center, isang modernong klinika na nagbibigay ng libreng paggamot para sa mga mahihirap. Sa loob ng bagong klinika, nakaupo si Elena sa isang tumba-tumba yakap, ang isang malusog na sanggol na lalaki na kapapanganak pa lamang niya 3 linggo na ang nakalipas. Ang bata ay may mapaya pang muka at pinangalanan niya itong Junjun bilang pagpupugay sa yumaong kapatid ni Noel na nag-iwan sa kanila ng kalasag upang lumaban. Nanay, gising na po si Junjun. Gusto niya yata ng gatas. Nakangiting sabi ni Bianca na ngayon ay mas mataas na at may masayang mukha malayo sa takot na naramdaman niya sa airport noon. Salamat anak, pakikuha nga ng lampin sa tabi ng lamesa. Tugon ni Elena habang marahang hinahaplos ang pisngi ng kanyang bunso. Mula sa bintana nakita ni Elena si Lola Amara na dahan-dahang nagwawalis sa bakuran ng klinika. Ang matanda ay tila natuto na sa kanyang mga pagkakamali. Hindi na ito sumisigaw,
hindi na nag-uutos. Sa bawat pag-ubo nito, nakikita ang pagtanggap sa kanyang simpleng buhay. Nang matapos magwalis, pumasok si Lola Amara sa silid may dalang isang tasa ng mainit na sabaw ng malunggay. Maingat niyang inilapag ang tasa sa lamesa ni Elena. Tumingin ang matanda sa sanggol na natutulog may bakas ng pagnanais na hawakan ito. Ngunit hindi siya nangahas dahil alam niya ang kanyang limitasyon. Elena, maari ko ba siyang masilip ng malapit? Mahinahong tanong ni Lola Amara, ang boses ay puno ng paggalang. Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinili niyang magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang matanda, kundi dahil ayaw niyang magdala ng bigat sa kanyang sariling puso habang pinalalaki ang kanyang mga anak. Ang kapayapaan ay isang desisyon. Sige po, Nanay Amara, maaari niyo siyang hawakan sandali, sabi ni Elena. Nanginig ang mga kamay ni Lola Amara habang dahan-dahang kinukuha ang sanggol mula sa mga bisig ni Elena. Pumatak ang luha ng matanda sa balot ng sanggol. Salamat, Elena! Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makita ang apo ko. At salamat sa pagpapanatili ng pangalan ng aking anak na si June. Alagaan niyo siya sa pamamagitan ng pagiging mabuting lola sa kanya, nanay, sabi ni Elena na may matatag na hangganan. Hapon na nang lumabas si Elena sa klinika, bit-bit si Junjun sa kanyang mga bisig, habang si Bianca naman ay masayang tumatakbo sa unahan hinahabol ang mga lumilipad na tutubi sa ibabaw ng mga tanim na tubo. Tumayo si Elena sa gitna ng malawak na hasyenda. Ang hangin ng Iloilo ay umihip ng banayad, tila hinahaplos ang kanyang buhok. Naalala niya ang kanyang sarili 6 na buwan na ang nakalipas isang babaeng umiiyak sa sahig ng airport, isang asawang itinapon at pinagkaitan ng dignidad. Ngunit ngayon siya ay nakatayo ng matuwid. Ang kanyang klinika ay bukas, ang kanyang mga anak ay ligtas at ang kanyang karangalan ay buong buo. Hindi niya kailangan ng isang lalaking magliligtas sa kanya dahil napatunayan niya na ang lakas ng isang ina ang talino ng isang babae at ang pananampalataya sa katarungan ay sapat na upang baguhin ang takbo ng tadhana. Tumingin si Elena sa langit na may kulay asul at ginto. Ngumiti siya. Sa wakas ang bagyo ay lumipas na at ang bagong simula ay ganap ng sumikat sa kanyang buhay. 2 taon ang mabilis na lumipas na parang agos ng ilog na dahan-dahang humuhubog sa mga bato sa pampang. Sa malawak na damuhan sa harap ng June Mercado Memorial Health Center, maririnig ang malakas na tawa ng 2 taong gulang na si Junjun habang hinahabol ang isang makulay na bola. Sa kanyang likuran mabilis na tumatakbo si Bianca na ngayon ay isang dalagita na at suot ang kanyang uniforme sa high school. May hawak siyang medalya ng karangalan mula sa kanyang paaralan. Nani, tingnan mo po nakuha ko ang unang pwesto sa science fair. Masayang sigaw ni Bianca habang patungo sa opisina ni Elena. Lumabas si Elena mula sa kanyang silid, suot ang kanyang puting coat. Ang kanyang mukha ay may mas malalim na ningning-ningning ng isang babaeng hindi lamang nakaligtas sa baha, kundi natutong mamuno sa agos nito. Niyakap niya ng mahigpit si Bianca. Proud na proud ako sa iyo, anak. Alam kong balang araw magiging mas mahusay ka pang doktor kaysa sa akin. Bulong ni Elena. Sa isang tabi ng veranda, nakaupo si Lola Amara sa isang tumba-tumba. Mas mahina na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng puot at takot. Sapat na sa kanya ang manood sa malalayong laro ng kanyang mga apo at ang maghanda ng herbal tea para sa mga pasyente ng klinika. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan sa paglilingkod, malayo sa karangyaan na dati niyang hinangad. Isang sulat ang nakapatong sa lamesa ni Elena. Ito ay galing sa Iloilo Provincial Jail. Si Noel na ngayon ay nagsisilbi ng kanyang sentensya ay regular na sumusulat. Hindi para humingi ng pera o para piliting bumalik si Elena, kundi para magtanong tungkol sa pag-aaral ni Bianca. Pinahihintulutan ni Elena si Bianca na sumagot paminsan-minsan dahil alam niyang kahit nagkasala si Noel,
karapatan pa rin ng bata na magkaroon ng ugnayan sa kanyang ama sa ligtas na distansya. Ang batas ay nagparusa, ngunit ang buhay ay patuloy na nagtuturo kay Noel ng tunay na kahulugan ng pamilya sa loob ng malamig na rehas. Samantala si Vanessa Lim ay tuluyan nang nawala sa eksena sa Iloilo habang ang kanyang kumpanya ay sumailalim sa investigasyon ng pamahalaan. Ang lupain na nais niyang gawing resort ay nananatiling luntian at pinatatakbo ng kooperatiba ng mga magsasaka. Nang gabing iyon, inimbitahan si Elena sa taunang pagtitipon ng Iloilo Medical Society upang tanggapin ang parangal bilang Outstanding Community Physician of the Year. Habang nakatayo sa entablado, hawak ang plaque ng parangal sa harap ng daan-daang kasamahan. Sa propesyon, tumingin si Elena sa madla. Nakita niya si Bianca na nakangiti sa kanya mula sa unahan. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin, panimula ni Elena, ang kanyang boses ay umalingaw. Now sa bulwagan, puno ng emosyon at katatagan. Ito ay para sa bawat ina na dumaan sa bagyo ng buhay. Ngunit piniling wag malunod. Ito ay para sa bawat babaeng sinabihang wala siyang silbi, ngunit pinatunayan na ang kanyang dignidad ay hindi maaaring bilhin ng pera o sirain ng kasinungalingan. Ang tunay na pagpapagaling ay hindi lamang nagsisimula sa mga gamot na ibinibigay natin sa klinika, kundi sa lakas ng ating puso na ipagtanggol ang katotohanan at ang ating pamilya. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga huling salita. Pag-uwi sa hasyenda sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga bituin, naglakad si Elena patungo sa kanyang silid. Tumingin siya sa kanyang dalawang anak na mahimbing na natutulog. Sa wakas, ang bawat sugat ng nakaraan ay naging bahagi na lamang ng kanyang kasaysayan, isang kasaysayan ng pagkabigo ng paglaban at ng dakilang pagtatagumpay ng isang babaeng nagtayo ng sarili niyang kaharian mula sa mga guho ng pagtataksil. Siya si Dr. Lena Mercado, isang ina, isang doktor, at ang nag-iisang reyna ng kanyang sariling tadhana.